Ready na po tayo. Tayo po ay nasa aklat po ng Roma. Romans chapter 10 verse 1. Ang last verse po tayo. At nandiyan na po ba yung title natin? Siya po yan. Ang chapter 10 ng verse 1 hanggang 21. Yan po yan. Huwag na kayo maghanap pa ng iba siya yan. At madadaanan po natin ang verse 16 hanggang sa 17. Ang sinasabi po dyan, ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang kaligtasan ng mga Hudyo o ang mga Israelitas ay sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo o yung gospel. Yung kamatayan ng Panginoong Hesus at ang kanyang pagkabuhay ang binubuo po ng gospel. Ang chapter 9, kasama po ang chapter 11, ay makapagdaragdag po yan. Makakatulong po ito para maintindihan natin ang chapter 10 ng Romans, kung saan doon po natin kinuha ang ating pong pag-aaralan. Ang kaligtasan ng mga Hudyo ay sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Yan po yan. Yan po ang laman ng chapter 10. Kasama po ang chapter 9 at ang chapter 11. Pero ang ating pong sentro ay sa chapter 10, verse 1 hanggang 21. Ayan. Ang verse 1 ng chapter 10, ganito ang sinasabi ni Pablo. Brethren, my heart's desire ay ninanais ng aking puso at panalangin sa Diyos para sa Israel na sila nawa ay maligtas. Naka-apply dyan sa nasa verse 1 po yan. Nasa chapter 9 verse 1. Chapter 9 verse 1. And I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Mayroon akong ikinalulungkot. Tuloy-tuloy ito sa aking puso. For I could wish that myself were accursed from Christ, from my brethren. Ang ating mga kamag-anak, ayon sa laman, walang iba ang mga Israelitas. Verse 4. Mas gugustuhin pa ni Pablo ang huwag na siyang maligtas. Basta maligtas lamang ang kanyang mga kamag-anak. Dito po sa chapter 9, 1, 2, and 3, in chapter 1, chapter 10, verse 1, ang mga Hudyo ay hindi ligtas. Amen? Ito po ang kanilang kondisyon. Chapter 9 hanggang chapter 11, ang kondisyon nila ay hindi sila ligtas. Kaya doon sa chapter 11 verse 1, dahil alam ni Pablo na hindi sila ligtas, mas gugustuhin pa niya siya lamang ang hindi maligtas doon sa chapter 9 verse 1 hanggang 3. At ang kanyang desire at ang kanyang panalangin sa Diyos ay maligtas nawa. Chapter 1 at chapter 10 verse 1, maligtas nawa ang kanyang mga kamag-anakang mga Hudyo. At dahil hindi sila ligtas, ang sinasabi ni Pablo, tinanggihan na ba ng Diyos ang kanyang bayan? Chapter 11 verse 1. Tinanggihan na ba ang ng Diyos ang kanyang bayan? Sabi ni Pablo, wag nawa. Dahil ako man ay Israelitas. Ang mga naunang nabasa natin ay nagpapatunay na ang kondisyon ng mga Hudyo ay hindi ligtas. At ugma lamang ang title natin na ang kaligtasan ng mga Hudyo ay sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Yan po ang kanilang kondisyon. At ang sinasabi ni Apostol Pablo, binuksan din niya ang dahilan kung bakit ganun ang kondisyon ng mga Hudyo na kanyang kamag-anak. Ito ang dahilan kung bakit hindi ligtas ang mga Hudyo sa kanyang panahon.
Ang sinasabi niya sa chapter 10 verse 1, let me read, brethren, my heart desire and my prayer to God for Israel that they might be saved. Bakit hindi sila naligtas? Ito po ang reason na matibay. Ito si Pablo. For I bear them record that they have a zeal of God. Meron silang maudog sa kanilang puso at paglingkuran sa Diyos o maglingkod sa Diyos, but not according to the knowledge. Pero hindi ito ayon doon sa kaalaman. Verse 3, for they being ignorant of God's righteousness. Ang rason ni Pablo ay sapagkat ignorante sila sa katwiran ng Diyos. Naglilingkod sila sa Diyos, ngunit ignorante po sila doon sa katwiran ng Diyos. For they being ignorant of God's righteousness, while they are serving God and going about to establish their own righteousness. At sila hindi napasa ilalim sa katwiran ng Diyos. Sa kanilang paglilingkod, ay gumawa po sila ng sarili nilang katwiran sa kanilang paglilingkod. Dahil sa hindi nila pagkatanto sa katwiran ng Diyos. Ito po ang malaking dahilan, ang pinakaugat kung bakit hindi sila ligtas. Samantala, ang sinasabi po ng mga nakasulatan, ang katwiran, tignan niyo mabuti, yung katwiran na nasa batas at ang katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos na nasa batas at ang katwiran ng Diyos na kay Kristo. Ang sinasabi ni Apostol Pablo. Let me read again, brethren. Kaya verse 4, kaya ang sino mong maging matuwid alang-alang kay Kristo. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believe. Matitigil na ang batas ng paglilinis ng konsensya. Kung ang makukuha ng isang tao, lalo na ang mga Hudyo, ay ang katwiran na kay Kristo. Kung ang katwiran na kay Kristo, ang makukuha ng mga Hudyo, matatapos ang katwiran na kinukuha nila doon sa batas. Totoo nga po naman, alam po marami pong mga tao ang naglilingkod ngayon para sa maagang salitang ito, paglilinaw. Marami pong mga churches today, hindi lamang po sa panahon ni Apostol Pablo at bago sa panahon ng Panginoong Yesus, ay maraming naglilingkod na hindi talaga sa katwiran ng Diyos ang kanilang pundasyon. Ito ay sa mga gawa ang kanilang foundation. Pero ang sinasabi ng Apostol Pablo, I'm so sorry. Sinasabi ng Apostol Pablo, doon sa salita ni Moises, kung gaano kalaki ang difference, ang diferensya nito. Yung katwiran na nasa batas at yung katwiran na kay Kristo Jesus. At alam niyo kung bakit hindi ligtas ang mga Hudyo? Doon sa panahon pa, sa panahon pa ng Panginoong Yesus, sa panahon ng mga Kristo, bakit sa panahon ngayon? Dahil ang pilit nilang kinukuha ay ang katwiran na nasa batas. E nandito na ang Panginoong Yesus ang sinasabi ng Apostol Pablo. Let me read, brethren, ha? Kung bakit ganoon na lamang ang kanilang kondisyon na hindi sila ligtas. At nagiging kaparis ng mga tao ngayon sila sa kanilang paglilingkod dahil sa hindi nila pagkaalam ang batas ng Panginoon kay Kristo Jesus. Verse 5, for Moses described the righteousness which is of the law. Malinaw ayon kay Pablo ang katwiran na nasa batas. At malinaw ayon kay Pablo ang katwiran na nasa batas na tinuturo ni Moses. Let me read. For Moses described the righteousness, verse 5, which is of the law. Yung katwiran na kinukuha nila doon sa batas ni Moses. That man which doeth those things shall live by them. O ang sino mang gumagawa ng mga batas na nandoon sa Leviticus tungkol sa paglilinis ng mga kasalanan
that the man which doeth those things shall live by them. You can obey God's law in the book of Leviticus na hindi totoo sa puso mo. Marami tayong ginagawa, lalo na sa giving, hindi dito galing. Nakapagsasabi tayo ng totoo, pero hindi totoo doon. Nakukuha nyo? Na pwede kang gumawa ng mabuti na hindi totoo dito. Ang paggawa nila sa batas ni Moises ay hindi nila sinabubuhay. Ito yung sinasabi niya. Ito yung ibig sabihin ng ikaw para makuha mo yung batas o yung katwiran na nasa batas. Ang sinasabi ni Moises, ayon kay Pablo, kailangang ipabuhay nila ito. Ito ay dapat totoo sa kanilang buhay. Pero ginagawa nila ang batas na nasa Leviticus sa mga pagkakandog ng mga hayop. Wala sa kanilang puso ito. Hindi nila ito pinamumuhay ng totoo. Pero, tignan nyo ang kaibahan ng katwiran ng Diyos na kay Kristo Jesus. At ito ay sinabi na rin ni Moises. Ang tagal na ng panahon, yung katwiran na kay Kristo na gusto ng Diyos na makuha ng mga Hudyo, nasabi na ito ni Moises. But the righteousness which is of faith, verse 6. But the righteousness which is of faith is speaking on this wise. Ito ang pagkasabi ng katwiran na nasa pananampalataya. Hindi ito word by word, kundi ito binigyan talaga ito nila ng buhay. Let me read. But the righteousness which is of faith, ganito ang pagkasabi. Sabi ni Pablo, na sinabi ni Moses, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit para dalhin si Kristo pababa mula sa langit? Verse 7. At sino ang bababa doon sa kalaliman para iahon si Kristo mula sa pagkabuhay na mugli? Ang bagay na ito ay ang pagbaba ni Kristo para mamatay. At doon sa ilalim ng lupa ay ang kanyang pagkabuhay na mugli. At ang sinasabi ni Moses ay siya rin ang sinasabi ni Pablo. Yan yung sinasabi namin sa inyo, yung preaching about Christ's death and resurrection. Yung nga, matagal na parang sinasabi ni Moses sa kanila ito. Nilinaw na Apostol Pablo ang verse 6 at saka yung verse 7. Ito ang ibig sabihin, ang sinasabi ng Apostol Pablo. But what say it? Ano ba sinasabi niyan? The word is nigh unto thee. Malapit ang salita sa iyo. At yan ay nasa iyong bibig. The word is nigh unto thee, even into thy mouth, and into thy heart. Malapit naman. Yan ang ibig sabihin ni Moises noon. Malapit sa iyong pandinig, malapit sa iyong bibig, malapit pa sa iyong puso. Sinasabi ni Pablo, ito rin yung preaching namin sa inyo. Siya yan. Ang verse 7 na sinasabi ni Moises ay siya itong sinasabi namin sa inyo. Brethren, let me read. Pupuntahan po natin yung unang-unang parte kung paano maliligtas ang mga Hudyo. Dahil hindi ligtas ang mga Hudyo ayon kay Pablo. Ngayon, ang unang part nito para maligtas sila. Ang kaligtasan ng mga Hudyo ay sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng gospel. Ang sabi ni Pablo. At yun din ang sinasabi ni Moses. Yan ang unang-unang mangyayari. The first part of their salvation is hearing the gospel. Sinasabi ko ni Pablo dito sa verse 8. Ano ibig sabihin nito? Na sinasabi ni Moses, malapit sa iyo ang salita, napakalapit din sa iyong bibig, at nandun din sa iyong puso. Sinasabi ni Pablo, yaan ang word of faith na yan, na pinipreach namin. Alam niyo ang ibig sabihin ng gospel?
nagbigay ng kahulugan ito si Pablo sa sinasabi niya yung word of faith. Yung gospel, isa sa mga tawag ay word of faith. Bakit? Ito dapat ang sasalubungin ng inyong pananampalataya. Walang ibang sasampalatayanan ng inyong pananampalataya iliban doon sa gospel. Amen? Kung may pananampalataya kayo, walang ibang direksyon ang iyong pananampalataya kundi yung gospel. Kaya ang tawag doon, word of faith. Kung may faith ka, ang direksyon niyan ay yung gospel. Naintindihan natin? Ang tawag dito, word of faith. Yung faith mo at yung gospel dapat magkasama. Ang tawag ni Pablo, word of faith. Tingnan natin kung ano ang kanyang sinasabi. Kung ang unang-unang bahagi ng kaligtasan ng mga Hudyo ay ang pakikinig sa salita o ng Ebanghelyo, kung yan ang kanilang kaligtasan, hindi ba talagang napakahalaga ang pagpapahayag ng Ebanghelyo? Hindi ba napakahalaga? Laging hindi lamang ang mga Hudyo, kundi ang mga Hintil. Ang unang-unang bahagi ng kaligtasan ng lahat ng tao ay ang marinig ang Ebanghelyo. Hindi ba dyan ay napakahalaga? Ang sinasabi nga ni Apostol Pablo ay ganito sa verse 9 and 10. That if thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus, and shall believe in the heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Bakit ka masisave? Sapagkat mula sa puso ng tao, naniniwala sa katwiran. Dahil ang mga Hudyo ay hindi alam ang katwiran ng Diyos. Binita, dahil hindi nila alam ang katwiran ng Diyos, ito ang dahilan kung bakit sila nagtayo ng sariling katwiran. Ano niyo kung bakit sila nagtayo ng sarili ng katwiran? Hindi nila kilala kung saan at kung sino manggagaling ang katwiran. Ang sinasabi ng Apostol Pablo ay ganito, huwag mawawala ang iyong isip, brethren. Ang kaligtasan ng mga Hudyo ay sa pamagitan lamang ng paniniwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Yun lang. Ang kahalagahan ng marinig nila ang Ebanghelyo ay sapagkat ang katwiran ng Diyos ay dito lamang nakakayag sa Ebanghelyo. Chapter 1, verse 16, napakaagang mga bahagi ng kasulatan sa Roma kung saan nalagay ang isang katotohanan na nakaugpong doon sa chapter 10, verse 9 to 10. Chapter 1, verse Romans po tayo. 15, so, as I must ask in me, ready ako, sabi ni Pablo. I am ready to preach the gospel that are at Rome also. Sa inyo na nasa Roma, ready ako. Hindi yung hindi siya handa. Ready ako. Sa inyo dyan. Sapagkat hindi ako nahihiya sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Kasi pagka nahihiya ka naman talaga sa Ebanghelyo ni Jesus, siyempre hindi ka magiging ready. Amen? Kung nahihiya ka, hindi ka magiging ready. Kung ikaw ay hindi nahihiya, talagang awaling bati mo, ready ka. Katulad ni Apostol Pablo, to preach. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit? For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Kapangyarihan ito ng Diyos sa sino mang naniniwala. Una sa mga Hudyo. Pangalawa ay sa mga Greek. Bakit mo kinakailangan ipahayag ito, Pablo? For there is the righteousness of God revealed. Sapagkat ang katwiran ng Diyos ay doon mo lamang mapapagtanto. Doon sa preaching ng gospel. Naintindihan po natin? Napakahalaga sa mga Hudyo ang marinig nila ang tungkol kay Kristo Jesus na siya ay namatay at siya ay nabuhay. Doon sa kanilang kaligtasan ito. Mahalaga ang unang-unang steps na ito. Hindi pwedeng magkabaliktad dahil magbibigay ako ng dalawa. Unang-unang steps, kailangan marinig nila
ang patungkol kay Kristo Jesus, na siya pala ay naghirap, na siya pala ay namatay, ay siya pala ay muling nabuhay. Dahil doon sa kasalanan natin, at dahil din doon sa ating kapatawaran. Ganyan po. Pero nagkaroon ng problema, ang daming na-encounter ko rin dito na problems na sinasabi ni Apostol Pablo. Tignan niyo ang problema na sinasabi dito. Kaya nga ang sinasabi ni Apostol Pablo, kaya ang sino mang magsasabi, Dali. Verse 9, para mapagtanto natin ito. 9, that if thou shalt confess, ito kasi yung verse 8 ito yung gospel na sinasabi ni Moses, na sinasabi naman ni Pablo, ito yung pinipreach namin, yung sabi ni Pablo. And that if thou shalt confess the Lord Jesus, kung sasabihin mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at saka naniniwala ka na muli siyang nabuhay, binuhay siya ng Diyos, maliligtas ka. Pagka sasabihin mo yan, paano? Bakit ako maliligtas kung yan ang gagawin ko? Verse 10, sapagkat mula sa puso ng tao ang paniniwala sa katuwiran, and with the mouth confession is made unto salvation. Nagbubunga na ito ng kaligtasan, brethren. At yung verse 9 and 10, pakinggan nyo ito, brethren. Pakinggan nyo mabuti ito. May problema tayo dito na sinasabi ni Pablo. Verse 11, sapagkat sinasabi ng kasulatan. Kung sinasabi niya kasi sa verse 10, ganito sa verse 10, maliligtas ka. Pagka sinabi mo yan sa iyong puso na si Jesus pala ay Panginoon at nabuhay pala mula sa mga patay. At pagka ito ang sinasabi niyo, bakit pa sigurado ka ba na ay niligtas ako niyan? Sapagkat yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya hindi nag-aalilangan si Pablo na maliligtas ka, sapagkat sinasabi ito ng kasulatan. Let me read. Verse 11, for the scripture saith, whosoever believeth in him shall not be ashamed. O kung naniniwala ka, hindi ka mapapahiya. Dahil yan ang sinasabi ng kasulatan. Yung salvation mo, hindi ka mapapahiya dyan. Nasusunod niya ako? Hindi yung one day. Akala mo, save ka, hindi pa na mapapahiya ka. Pagka naniniwala ka sa iyong puso, at ito'y sinasabi na yung bibig, maliligtas ka. Sigurado ba yan? Sapagkat sinasabi yan ng banal na kasulatan. Hindi ka mapapahiya dyan. Amen? Ngayon, let me read. Magkakaroon tayo ng mga problems dito sa mga pababa. For there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich and to all that call upon His name. Oh, ito na. Ang sino mang tumatawag kasi sa Kanya, ito ang maganda Kaya sigurado mo na maliligtas ka. Kasi, ang sino mang tatawag sa Kanya, Hudyo at hindi, ay mayaman siya sa lahat. Mayaman siya sa lahat sa mga tumatawag sa Kanya. Ang verse 9 at 10, ito yung pagtawag mo sa Diyos. Ano ba yun? Yung ipahayag mo si Jesus na siyang Panginoon, at naniniwala ka sa iyong puso na muli siyang nabuhay, ang sabi ni Pablo, yaan yung pagtawag mo sa Diyos. At ang sino magtatawag sa Diyos, kung gagawin mo ang 9 at sa verse 10, yan ang pagtawag mo sa Diyos. Hindi ka mapapahiya. Dahil mayaman ang Diyos sa mga tumatawag sa Kanya. Amen? 9 and 10, pagtawag mo sa Diyos. Nakukuha niyo ako? Yung pagpapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at muli siyang mabuhay, pagtawag mo ito sa Diyos. At sigurado yan, dahil mayaman ang Diyos sa mga tumatawag sa Kanya. Verse 13, for whosoever shall come, shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang verse 9 and 10 ay pagtawag mo sa Diyos. Kaya sa 13, sigurado, pagka ikaw ay tumawag, pagka ginawa mo ang 9 at ang verse 10 na ito, sigurado ang kaligtasan. Amen? Totoo ba yan? Totoo.
there is a big problem, brethren. Sinasabi ng Apostol Pablo, here, the problem. Paano sila tatawag kung hindi naman nila ito pinaniniwalaan? Verse 14, how then shall they call him in whom they have not believed? Kung mahalaga sa salvation ng mga Hudyo at sa mga Hintil, ang tawagan ang Diyos. At ang pagtawag nila ay sambitin sa kanilang puso, sa kanilang bibig mula sa puso, na si Jesus ay Panginoon. At muli siyang nabuhay. Kung gano'n siya kahalaga, at yan yung uri ng aking pagtawag sa Diyos. Ang problema niya, paano mo siya tatawagan kung hindi mo naman siya sinasampalatayanan? Amen? Paano mo siya tatawagan kung hindi mo naman siya sinasampalatayanan? Kailangan kilalanin mo muna bago mo siya tatawagan at sasampalatayanan. Let me read. That is the big problem. How then they shall call on Him in whom they have not believed? Paano nila tatawagan si Jesus na Panginoon pag tagapagligtas? Hindi nga sila sumasampalataya. Amen? Ang problema kung hindi nila sinasampalatayanan si Jesus. Paano sila tatawag? Paano mangyayari ang verse 9 and 10? For how then shall they call on Him in whom they have not believed? Okay. Verse 14 yan. Another problem. How shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano nila sa sampalatayanan niya? Hindi naman nila naririnig yan. Yung si Jesus na yan. Ang sinasabi ni Pablo, how shall they believe in Him of whom they have not heard? Hindi naman nila narinig yan. And how shall they heard without a preacher naman? Paano naman maririnig nila? Paano na ipapakilala sa kanila? Wala naman preacher. At kung paano magkakaroon ng preacher, kung wala namang sinugo, di ba? You know, paano magkakaroon ng preacher? Hindi naman sila sinugo. Kinakailangan pa lang may sinugo muna bago mag-preach. Tama po? Another. And how shall they preach except verse 15? And how they shall preach except they be sent? Oh, alam ka naman, mag-preach na naman ako na hindi naman ako sinusugo ng Diyos. Pero ang sinasabi ni Isaiah ay ganito, napakaganda. For Isaiah said, Isaiah ba ito? Now, as it is written, verse 15, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Alam niyo yung salitang ito? Pala, pinagmumuni-muni ko ito. Baka sakaling ito yung salita na ganito, nung lumang tipad, napakaganda ang paa magdadala ng gospel. Yung salitang ito pala ay imbitasyon ng Diyos sa sino mang gustong mag-preach. Ang salitang ito na binibitawan noon, ito yung imbitasyon doon sa mga gustong mag-preach sa gospel ni Christ. I said, how beautiful those feet. O di ba, maaros yung damdamin mo? Ang ganda pala. Oh, ako po yung pupunta. How shall they preach except they be sent? As is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. See that, brethren? Verse 8, yung sinasabi ni Moses tungkol kay Jesus sa kanyang pagiging isang tao na namatay at napunta doon sa ilalim ng lupa at muling nabuhay na mabuli. Sinasabi niya sa verse 8, ito yung pinipreach namin sa inyo. Sinasabi ni Pablo. At kung ipapahayag mo, yun kaya nga naman po, brethren, hindi mangyayari na ipahayag mo ang Panginoon pagka walang preacher na mag-preach. Amen?
Gano'n kakalaga. Pero ang problema, ngayon, sila ngayon ay hindi ligtas pa. Sa panahon natin ngayon, Pablo, hindi sila ligtas ayon sa iyong kasulatan. Hindi ba sila lahat ay nakarinig? Sinabi ni Pablo, nagkaroon ulit ng problems. Sinasabi niya sa verse 16, but they had not all obeyed the gospel. Ang mga tao doon sa unang panahon ay hindi nila sinunod ang Ebanghelyo. Bakit? Hindi ba nila ito narinig? Kung bakit hindi nila tinanggap ang gospel? Hindi ba narinig lahat? Ang sabi ni Pablo, narinig nila lahat ang gospel. You see that? Pero hindi sila ligtas. Bakit kaya? Napakahalaga ang gospel sa buhay ng mga Hudyo at sa atin. Dahil hindi mangyayari yung pagtawag mo sa Diyos. Nasasabihin mo kay Jesus, ikaw pala, Jesus ang Panginoon. Totoo pala na namatay ka para sa akin at nabuhay ka para sa aking kaganahan. Dahil ito ang laman ng gospel. Amen? Pero hindi mangyayari ito, brethren, hanggang hindi nila naririnig ang gospel. Hindi nila maririnig ito pagka ito ay walang nagpapahayag. Malaki itong ambag sa kanilang kaligtasan. Nagkakaroon ng palitan ng mga questions and then answers. Ayo. Bakit kayo hindi sila ligtas? Hindi ba nila narinig yan? Sinasabi ni Pablo ay narinig nila ang lahat ito. Kaya kailangan na nung naligtas tayo, maging ang mga Hudyo ay dahil narinig natin ang gospel. Ito ang kahalagahan na ang bawat mananampalataya ay gagawin niya ang kanyang pananagutan iparating ng Ebanghelyo. Dahil ito yung unang-unang steps na gagawin natin para yung unang-unang hakbang nila ay mangyayari din. Ang marinig nila na si Jesus ay namatay para sa ating lahat. Si Jesus ay nagkirap, si Jesus ay muling nabuhay para sa kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Makikita natin yung ating pananagutan. Amen? Bakit hindi sila ligtas? Hindi ba sila lahat ay nakarinig? Nakarinig silang lahat. Medyo kalilimutan, brethren. Unang step ay yung marinig natin, ay yung marinig na mga Hudyo ang Ebanghelyo. Wala ng ibang paraan. At wag din tayo maaasa na ang ating mga loved ones ay maliligtas na lamang ng miraculously. Kung hindi nila maririnig ang Ebanghelyo na manggagaling sa iba o kayo manggagaling sa atin, hindi mangyayari. Natatawagan nila ang Diyos. Mangyayari lamang ang pagtawag, ang pagsisisi, kung maririnig na nila ang tungkol sa Ebanghelyo. Amen? Yung sinasabi ni Pablo doon sa kanyang tanong. Verse 16, but they have not all obeyed the gospel. Malinaw na yan. Ang sabi ni Pablo, yung mga tao doon una, hindi nila sinunod ang Ebanghelyo. Kaya tuloy, ang sinasabi na Isaiah, sino na ang maniniwala sa amin? Nakapil ba? Verse 16 ba yan? Hindi na nga sila naniwalang lahat. Sino na ang maniniwala sa aming report? For Isaiah said, Lord, who hath believed our report? Sino na talaga ang maniniwala sa amin? Ang Isaiah 53, verse 1, nandyan niya ano. Sino na Panginoon ngayon ang sasampalataya sa aming mga preaching? At nandiyan sa 53 ng Isaiah verse 1, hanggang doon sa pinakahuling versikulo, nandiyan yung gospel. Yung si Jesus ay naghirap. Yung si Jesus ay muling nabuhay na muli. 53. Yan po yan. Kaya nga, eto na. Ito po yung pangalawang yugto ng kaligtasan na dapat matapos ng mga Hudyo. Ang kaligtasan ng mga Hudyo ay sa paniniwala lamang nila sa pahayag ng Ebanghelyo. Maging ang mga Hintil ganyan din. Ang pinakahuli
At pangalawang parte para maligtas sa mga Hudyo ay ang paniwalaan, ang preaching ng gospel. Una, dapat marinig ng mga Hudyo ito tungkol kay Jesus. At pagkatapos marinig ang Ebanghelyo, dapat nilang paniwalaan ito. Magagawa nila yung verse 9 and 10 pagka may nag-preach. At pagka may nag-preach, ang sinasabi, dapat nilang paniwalaan ito. Ang sinasabi niya, Apostol Pablo, hindi sila lahat naniwala. Sa verse 16. Is that? Yung preaching noon, hindi nila pinaniwalaan. Tignan natin mabuti, brethren. Bakit hindi sila ligtas? Let me read. Sabi ko talaga mahaba ito. Ito mahaba. Mahaba. Buksan natin. Buksan po natin yung 26 ng Gawa. Verse 22. Ako na lang po ang mas mabilis. 26 verse 22. Sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo ay ganito, brother. 22. But we desire to hear of thee what thou thinkest, and concerning this sect, yung patungkol kay Kristo. Ito na po, sa verse 23. And when they had appointed him a day, na mag-preach na ito si Pablo sa mga Hudyo, there came many to him into his lodging, to whom si Pablo, sa kanila, expounded and testified the kingdom of God, persuading them, hinihikayan niya sila, ang mga Hudyo, concerning Jesus. Si Jesus ang laman ng kanyang preaching, both out of the law of Moses and out of the prophets. Yung kanyang preaching tungkol kay Jesus, galing sa kay Moses at galing sa mga prophets. Tignan natin, ang ganda yung kanyang sinasabi dito. Gawa chapter 3. Verse 18. But those things, sinasabi ni Pablo, but those things which God before had showed by the mouth of all the prophets, that Christ should suffer, he had so fulfilled. Kung ano ang sinabi noon ng Diyos noon sa mga propeta, ay siya yung nangyari ngayon sa panahon ito. Dahil ang itinuturo ng mga apostol ay ang mga itinuturo noon ng mga prophets tungkol kay Jesus. Pero noong nag-preach ang mga prophets, asama ito si Moses, tinanggihan nila ito. Hindi sila naniwala. Yung preaching nila about Christ. Christ's death, Christ's sufferings, and Christ's resurrection. Tinanggihan nila ito. Kaya naman ang sinasabi ng mga nakasulatan, hindi sila ligtas. Amen? Now, balikan na po natin ang ang Romans 10 verse 16. Dapat paniwalaan nila ang sinasabi ng Ebanghelyo. Verse 16. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who hath believed our report? Sino nang maniniwala sa amin? Kaya nga, sinasabi ng Apostol Pablo, eto, si Pablo na ito, but I say, so then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. But I say, hindi ba silang lahat ay nakarinig? Verse 18. But I say, had they not heard? But I say, had they not heard? Sinasabi ni Pablo, narinig nila lahat. Nakarinig silang lahat. Sapagkat ang direksyon ng Ebanghelyo ay sa lahat ng daigdig.
Their sound went all the earth, and their words unto the ends of the world. Tagus-tagusan yung preaching na yan. Pero still, verse 21, hindi sila ligtas. Kahit naririnig nila ang gospel na yan. Ang direksyon ng gospel sa dulo-dulo. At ang tinig ay naririnig. Tignan niyo mabuti, brethren, pero hindi sila ligtas. Kaya nga, ang pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos ay dumarating ang pananampalataya. Tama ba yan? Yung sinasabi ng preacher, tignan natin ang sinasabi ng preacher. Sinasabi ng preacher. Sinasabi ng maraming preachers na ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang sinasabi na sa preacher, so faith comes by hearing. Nakita niyo yung kanyang action comes by hearing. By hearing by the word of God. Ang verse 17 ba ito? So the faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sabi nga ng isang preacher, hindi ko lang makita kasi, nakakalap namin ng taga, sabi niya, so the word of God is the source of faith. Ano yung source ng ang pinagmumulan ng pananampalataya ay sa salita ng Diyos. Because the word of God is the source of faith. Sapagkat kung titignan mo ito ng pasulyat, ang faith ay kasama ng word. No? Faith cannot by hearing. Tignan natin, ang verse 17 ba ito? 17? Ang verse 17 ay hindi yung kung saan. Ano ba yung saan? When? Kundi ang ay when. Ano ba yung when? Kailan? Iba yung kung saan. Ang verse 17 ay when. Ano yung sabihin? When. Sige dyan. When. Alam niyo, tayong medyo nakatungtong lang, pero hindi nakatungtong ito. Alam natin yung when. Ito ay yung tungkol sa kailan. Pagka when, ay yung, ito ay kung saan. Ang alam ng katulad ng preacher, kung saan manggagaling, yung faith ay kung sa lugar. Pero ang sinasabi niya sa verse 17 ay when. Kailan? Dumarating ang pananampalataya. Yun, dumarating eh. Yun yung time, right? Hindi yung pinanggalingan niya, kundi yung time na darating ito. Yun ang verse 17. Ito yung time na darating. Hindi ito yung kung saan ito darating. Oh, okay yun, okay. Ang sinasabi ng mga preachers, darating. Galing ang pananampalataya sa lugar. Pero pinatunayan ni Pablo, narinig nila lahat pero sila hindi lahat ligtas. Bakit? Dahil totoo na pagka narinig mo ang Ebanghelyo, hindi niya kasama yung faith. Ganun ba yun? Hindi ba nakasama yung faith doon sa gospel? Hindi. Alam niyo kung saan yung faith? Pagka narinig mo ang gospel, darating din ang faith. Pero hindi siya galing sa salita. Saan siya magagaling? Pagka narinig mo ang gospel, eto na yun ang time na darating ang gospel. O yung faith mo, darating din ito. Ito yung time na darating. Pero saan siya magagaling? 9 and 10. Sa puso mo magagaling. Kaya ang sino mang magpapakayag na si Jesus ay Panginoon. At sasampalataya siya sa kanyang puso, maliligtas siya. Ang pananampalataya ng tao ay galing dito. Hindi galing sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos is the source of information about God, about the salvation that God had pinilis. Ang salita ng Diyos ay impormasyon tungkol sa Diyos. Kung saan mo kukunin ang pananampalataya o paano ma-strengthen ang pananampalataya. Kung sino ang sasampalatayanan mo. Ngunit kailanman hindi totoo na ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay
ng pananampalataya. Kundi ikaw mismo, pagka narinig mo ang mga bagay na ito, bahala ka kung sasampalatayanan mo yun o hindi. Narinig niyo ako? Ang sinasabi ng banal na kasulatan, meron pa kaya akong mararat ng tao na may pananampalataya pagdating ko? Dahil sa totoo lang, ang pananampalataya ay manggagaling dito. Hindi kasama ng salita ng Diyos. Dahil pagka narinig ko ang salita ng Diyos at wala akong pananampalataya, mananagot ang Diyos. Bakit ako wala? Sila meron. Diba? Well, verse 9 and 10, kung sasampalataya ka sa iyong puso, maliligtas ka. Doon sa narinig mo. Kaya sampalatayanan mo yung narinig mo, kasi Jesus pala ang susi ng kaligtasan natin. Mabubuo ang kaligtasan. Manggagaling sa puso ng tao ito. Ito na yan ang time. Kaya pagka narinig mo ang gospel, ito na yan ang time. Nasasalubong ang pananampalataya mo na galing dito. Doon sa si Jesus pala ang kaligtasan. Minsan nga sabi ni Felipe, dahil sabi ng Eunuch, sa chapter 8 ba ito nang gawa? Pagkatapos ma-preach ni Esteban, si Felipe na si Jesus ang dapat paniwalaan. Ang sabi ng Eunuch, sa chapter 8, ito na yung may tubig dito, May nakakadlan pa ba na mabautis mo na ako ng tubig? Ang sabi ni Felipe, kung maniniwala ka sa iyong puso, mababautis mo ka. Pero ang sabi ng Eunuch, naniniwala ako. At sa inyo, brethren, hindi dala ng salita ng Diyos ang faith. Impormasyon tungkol sa Diyos, impormasyon tungkol sa atin, depende sa atin kung paniniwalaan natin. Manggagaling po sa puso natin. Amen? Pakinggan niyo ang sinasabi ng Romans chapter 4 kung bakit hindi sila ligtas. Sorry, chapter 9 pala. Chapter 9 ng Romans. 31. Chapter 9 ng Romans 31. But Israel, which followed after the law of righteousness, had not attained to the law of righteousness. Pero inyo, araw-araw, ginagawa nila ang batas. Araw-araw. Para doon sa katwiran. Kailangan makuha natin ang katwiran ng Diyos na nasa batas. Okay. Pero ang sinasabi niya dito ay, wherefore, because they sought it not by faith. Hindi nila sinunod ang batas na may nakalong pananampalataya. Kaya sila, sa panahon na yan, ay nagpisod sila doon sa propesiya ng kay Jesus. Hebrews chapter 4. Verse 1. O mag-ingat tayo, dapat tayong matakot. Verse 1, Hebrews chapter 4. Let us have promise being let us. May pangako pa ang Diyos na dapat natin makuha ang kanyang kapahingahan. Baka naman tayo ay magkulang. For unto us was the gospel preached. Sabi ni Pablo sa atin, pinakayag din ang gospel. As well as unto them. Katulad din nila. Katulad din tayo ngayon. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Okay, correct. Hindi nila napakinabangan yung preaching about Christ. You know, my brethren, hindi nila kinaluan ng pananampalataya doon sa kanilang naririnig. Ikaw ang mag-mix mo sila na yan saan? Ikaw na yan. Hindi na ang Diyos ang mag-mix sila. Dahil hindi totoo na ang faith ay source niya ay ulugan. Nasa puso mo yan. Amen? I-mix mo yan doon sa salita ng Diyos. Ang kaligtasan ng mga Hudyo ay sa paniniwala lamang sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Yung kanilang pakikinig at pagkatapos ay paniwalaan nila ang kanilang narinig. Right. Sa mga bagay na ito, tignan nyo yung sinasabi ng lahat ng mga bagay na ito ay lumalabas mula sa mga bahagi ito ng kasulatan, mga minamahal.
ay labis ang pagmamalasakit ng Diyos sa kaligtasan ng mga Hudyo. Dahil preach dito, preach doon ang kanyang ginagawa. Napakahalaga ang kaligtasan, hindi lang sa mga Hudyo, sa harapan ng Diyos, kundi sa ating mga. Lalong maliwanag na ngayon mula sa pag-aaral na ito na ating pong napag-aaral sa Romans chapter 10. Na ang mga Hudyo ay talagang mga paglapastangan sa spiritual na bagay. Na sana ay huwag mangyari ito habang tayo tinatamasa natin ang mga bagay ng sa spiritual. Nagtapos si Apostol Pablo doon sa tinatawag natin 21, chapter 10, 21. Andyan yung kanyang sinasabi na ang kamay ng Diyos ay laging nakaunat sa mga Hudyo. Ganun kakalaga ang kaligtasan, brethren. Everyday nakaunat ang kanyang kamay sa verse 21 ng chapter 10 sa mga Hudyo na hindi sasampalataya. Na nakakarinig, ngunit hindi sumasampalataya. Ganon kakalaga ang kaligtasan. Everyday. Ganon din ang kaligtasan ng ating mga kapatid. Yung sa ating kapatid. Iniingatan din ba natin ang mga kaligtasan ng ating mga kapatid? Ingatan natin, everyday yan. Huwag tayo, hanggang maaari, huwag tayo sasalita ng masakit para sa kanila. Huwag tayong mag-act ng mga masasakit. Sige, nagtatayan, di ko tayo. Ayan, di, pinadayan, doon sa grupo. GC. Yung mga GS friend natin, ayaw ko na dyan. Magpahinga muna ako. Alam nyo, para bang hindi makalaga yung mga salvation ng ating mga kapatid. Kahit anong ayaw na natin, kahit anong hina na natin, itago natin ang Diyos na lamang nakakaalam. Ilang beses talaga akong naghihina, pero tumatayo ako dahil yung salvation ninyo, brethren, ang inaalala ko, alalahanin mo naman ako, alalahanin kita. Kaya at hindi, kaya hanggat maaari, ang Diyos na lamang ang nakakaalam, ang nakakakita na talagang tumaob na pala ako hanggang sa at hanggang uli yung ako ng Diyos at patuloy akong lumalipas. Ganyan tayo napapalagang salvation. Nakakit nagtatampo ang Diyos, lagi-lagi sa mga Hudyo, nandiyan pa rin ang kanyang mga kamay. Kaya huwag niyo sasabihin, kayo na nandyan, maglobat muna ako. Hindi na maglobat. Kabay ka malobatan, o baterya mo bumili ka na ng baterya niya. Na kahit i-charge mo yan kung wala ng baterya. Mahalaga. Yung salvation, brethren. Huwag sanang yung paglilingkod natin, ang puhunan natin ay, yung katwiran natin. Ang puhunan nila, katwiran nila. Pero ang puhunan natin ay si Jesus na nagbigay ng buhay niya sa atin. Napagandyan, naghirap yan. Tayo hindi na ganun maghihirap. Yan yung mga puhunan natin, yung kanyang paghihirap, pagkabuhay ng mga mundo. Wala nang ibang puhunan kundi yung katwiran ng Diyos na nasa Ebanghelyo. Thank you po. Manalangin na po tayo. Sa iyo po, O Diyos, ang patuloy namin pagsamba at paglilingkod. At yung po sa ating pag-aaral sa 3 kabanata po ng Romans ay napakahalaga para sa iyo ang kaligtasan ng mga Hudyo at hindi. Unang-una ay sa mga Hudyo. Pangalawa kami ay dahil po sa kamatayan ng mga anak po sa Diyos. At tinanggap na po yan namin. At nabubuhay po kami. Yan ang aming puhunan. Yung katwiran na nasa Ebanghelyo. At salamat po Diyos. Labis po ang aming salamat at labis din po ang aming hiling na magpapatuloy kang aalalay mo sa amin. Alang-alang po sa kaligtasan na nasa amin. Alang-alang po sa patuloy na kaligtasan ng aming mga kapatid at sa mga iba pa. Sapagkat walang anumang kaligtasan kundi ang paniwalaan ang maririnig ng Ebanghelyo mula sa iyong mga ito. Salamat sa ngalan ng ating Panginoon Jesus.